po, nanay. Siyempre, nakasama niyo nung unang gabi si Dondon. Ano yung feeling po ninyo? Sabi ko, kami tayo matulog. Ayaw man niya. Gusto niya rin sa karton. Parang kawawa ka, parang yung tubahay. Nasanay na daw siya. Gusto ko, namimiss ko yung karton. Kwento ni Dondon, nung nasa ilalim pa siya ng tulay, ang kayakap niya tubig, dami niyang alikap sa tawan, pati sa mata. Totoo. Kaya nga, natulog ako sa bahay namin dito. Paggising ko, wala nang buhangin. Karton na lang talaga ang paalala sa akin. Kung doon sa narinig ko sa sinabi ni Nana na pinabayaan ka na niya, yun ba ang isa sa mga dahilan kung bakit lalo kang Nung nag-away na kami, namula pa nga ako na palibasa kasi gumagamit ka. ano yung sakit na naramdaman mo? Bakit natutunan mong sumagot, lumaban sa iyong magulang? Kailangan niya akong pagkakuha. Kailangan niya akong binipapasok ng bahay. Isa yun sa mga dahilan na nagre-rebelde ako. Anak ko ba talaga ako o hindi? Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo. Yes, magandang araw sa inyo. Kung anumang araw dumarating sa inyo ang vlog kong ito. Matapos natin makita si Vivian, yung entertainer na galing sa Japan, na kung saan ay kinakalkal niya ang basura habang naghahanap siya ng pagkain. Bukod dito, ay nakita rin natin sa kanya kung paano siya magtahanap buhay bilang isang basurera o mga ngalakal sa lansangan. Nalaman natin ang kanyang kwento at tinutukan ito ng maraming tao. Kumusta na ba si Vivian? Si Vivian na dinala ko sa parlor. Nagkita sila ni Sarah Javier at kinalaunan, dinala ko na sa kanilang bahay dito sa Davao. Naku naman, kung may kukwento ko lang sa inyo, grabe ang pagkikita nila ng kanyang ina na kung saan ay humantong sa matinding iyakan. Pagkatapos ng iyakan, sisihan, sumbatan ay nauwi ang lahat. Sayakapan, pagpapatawad sa isa't isa at narinig natin kung gaano nila kamahal ang bawat isa. Pagkatapos nating maihatid, eto na po tayo! Grabe! Ang saya-saya! Dahil kasama natin ang mag-ina, aalamin natin matapos pa silang magkita, ano na ang nangyari sa kanila. Please welcome Vivian! Hello Vivian! Hi, good afternoon to everybody. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sino man yung naka-anuman sa ating mga buhay ni Kuya Merly, salamat sa pag-ano din sa inyo. At ito, nandito na rin talaga ako. Nakasama ko ang aking nanay na sa haba-haba ng panahon. Nag-12 years talaga kami hindi nagkita. So, ito na ngayon sa wakas. Mother, May tampo, may galit. Nanay, gusto ko lang tanongin po sa inyo, ano po yung unang-unang reaction nyo nung makita niyo po si Vivian na papalapit sa inyong bahay? salamat ko na kung nagkita mo na ng tao kasi hindi pa ito naparamdam sa amin. O, sabi ko sa kanya, umuwi ka na. Hindi ko na lang sa tulog yung pera at pamasahin niya. So ngayon, pinasa ko sa Salvador, dahil pauwi mo na lang. Dininig na nga. Yung tumagod ko. Pag-umaga, pag-isip, pag-matulog, pag-isip. Pinandasan ko talaga siya. Kung salamat pa ko sa inyo, pinulungan mo siya. Ang buhay dito sa Davao. Thank you kayo. Maraming salamat po. Salamat kayo. Vivian, ang unang yakapin mo yung nanay mo pagkatapos ng 12 taon. Ano yung saktong naramdaman mo? Maintindihan yung saya na talagang excited ko rin siya talagang makita. Nung araw na yun, gusto ko na siyang yakapin talaga ng maibigay. Sa totoo lang, kung ako man ay meron man akong nagawang kasalanan sa iyo, patawarin mo po ako. Tutusin. Ika na may kasabihan na iya. Masakit sa akin pero dapat din talagang ako magpakulungan. Dahil ako anak mo lang ako. Kaya hindi ako sa iyo ng patawad. Vivian, kung babalikan natin ang 12 taong nakalipas, ano yung umurot sa puso mo? Ano yung sakit na naramdaman mo? Bakit natutunan mong sumagot, lumaban sa iyong magulang? Actually, kuya, noong mga araw na yun, ang hindi ko lang talagang matanggap. Siguro dahil bilang isang ina na anak lang ako, ayaw niya siguro masaktan ako. Pero sa akin naman, ang inaano ko sa kanya yun, kailangan niya akong pagkakuha. Kailangan niya akong binipapasok ng bahay. Isa yun sa mga dahilan na nagre-rebelde ako. Na bakit? Ano mo ba ako? Anak mo ba talaga ako? O hindi? Kasi bakit? Kailangan mo akong ipagkalat sa mga tao, sa mga kailangan. Basta pangit ang lumalabas sa kanya. Kaya isa yan sa dahilan na doon ako nag-umpisa na nagbibenta ako ng gamit,
lumalala ako gumagamit ng droga. Nang hindi ko pala alam sa ginawa ko yun sa nanay ko, na lumaban ako. Dumating pa nga sa puto, nagkasabunutan na kami. Ang pangyayari, doon ako nakaramdam na ng takot. Naiyak akong tumalikod na natakot ako. Nakapagsabi ako sa relasyon kung nagawa ko yun sa nanay. Natatakot ako, kaya tinuluyan ko talaga tumalikod. Dahil isa na yun sa dahilan, nahihiya na ako, na natatakot na ako. Which is, hindi ko pala alam na nung nandoon na ako. Nung araw na yun, maaga pa, may pera, magastos. Dumating sa puntong, pumasok na ako sa langan na naging bayaran na ako. Parumi ng palala ng palala ng issue ko. Nang hindi ko napansin, lalong-lalo na talaga na pumunta na ako talaga sa, kumbaga, sa public, sa kumuloy na pala. Nangangalakal ako, pero wala pa yun sa isipan ko. Simula nung na-discover mo ako, doon ko napagtanto ko, bakit nagiging ganito? Bakit ganito? Pumapasok sa isipan ko, siguro ito na yung karma, kumbaga, sa pagsagot ko sa kanya, sa paglaban ko sa kanya. Basta ang alam ko, baling ikaw na anak na lang ang mura-murahin sa nanay mo. Huwag lang yung nanay mo murahin. Yun ang pagkakaano ko. Kaya hindi ko napansin na talaga na, Diyos ko, ito na pala ang buhay ko, na unti-unti na pala ako. Alam mo yun, na para siguro matauhan ako. Yun ang observe ko sa sitwasyon ko nung bago mo ako nakita. Nanay, narinig po ninyo yung sinabi po ni Don na kahit paano may pagkukulang kayo. Nanay, ngayon narinig mo yung mga hinain niya na siya parang kunin na dahilan. Ano po ang narinig? Tingnan niyo, sige, basta mo, nandito siya na, ipuha na kami. Yung narinig sa uwi siya, kasi maganda na ako, makapagda na ako, hindi siya makapagda. Nanay, may gusto ba kayong hingilin ng sorry sa anak niyo? Dahil lahat naman tayo nagkakaroon ng kasalanan sa bawat gusto sa Diyos. Ito, sa inuwa lang ko na alitan na hindi maganda. Kasi nanay mo ako, nasaktan ako. Okay lang, basta nakadabas lang yung ano ko sa inyo ganit. Nalapat ako na umuwi ka ganito, okay lang. Sa inyo marami, salamat. Nakawala talaga, hindi ko ito okay. Doon ngayon narinig mo at sinabi ng nanay mo na patawarin mo siya. Anong nararamdaman mo? Ano kuya? Anak lang ako, nanay ko pa rin yan. Kahit sabihin niya, sorry, oo, masarap tanggapin, pero hindi pa rin ano yun sa akin. Isa lang ang anak eh. Pero ma, tulad din maano ko sa iyo, kahit alam na nang mangyari, ikaw man o ako ang may manakita sa natin sa nangyayari sa akin, kalimutan na natin. Nandito na ako, pangalawa, ako din talaga ang dapat i-represent ako. Ako yung anak, ikaw yung nanay. Kung hindi dahil sa iyo, wala akong buto sa mundo, sa totoo lang. Kaya yun lang talaga ang advice ko din sa mga tao. Kung sino man yung mga makagaya ng ganitong nangyayari, hanggat maaga pa bumalik kayo sa mga magulang nyo. Kasi doon ang kasalanan ng magulang nyo o ano man, bumalik kayo. Yan lang po. Bibian, hindi ko pa natanong sa'yo ito. Ano reaction mo nung sabihin ko sa'yo na gusto mo bang iuwi na kita sa Davao? Nung time na yun, ang ano ko lang is, kailan kaya? Nung sinabi mo sa akin na, sorpresa lang. Nagulat ako nung sinabi mo na may flight na tayo. Nagulat ako, sabi ko, ha? Paano ka nakakuha ng ticket? Kasi at that time, nangangapa ako sa IT. Sa awa ng Diyos talagang, lahat ng ginawa mo kuya, talagang siguro nagustuhan ng Diyos. Hanggang sa ayun na, uwi tayo ng Davao. Ito ang flight schedule. Na-shock ako yun sa sinasabi mo. Papauwiin mo talaga. Kaya nung sa aeroplano na tayo, baba natin, diba sabi ko sa'yo, hindi ba panaginip ko lang to? Ito kuya, panaginip lang to. Pagbaba ko ba sa aeroplano, sabi ko talaga, kuya, hindi kayo nanaginip lang ako. Davao na daw to eh. Ang saya kuya, ang saya ng nararamdaman ko talaga. Habang si Bibian ay nakatanaw sa bintana ng eroplano, parang kwento sa isang pelikula. Umahabol siya at ang sabi niya, Kuya Morgie, nasa Davao na ba talaga ako? Kwento mo yung saktong naramdaman mo habang nakatingin ka sa bintana, habang umiiyak ka. Doon talaga sa Milan yung papaakit na yung eroplano. Nakatingin ako sa labas, sabi ko, sige, paalam na Manila, paalam na sa mga pinagdaanan ko masalimuot na buhay. At noong nandun na sa taas hanggang dumating na tayo dito sa Davao, pababa ng eroplano, napaiyak na ako dahil excited ko na talaga makita ng nanay ko. Sabi ko, ano na may itsura ng bahay, ano na may itsura ni mother. Pagdating doon, is nakita ko na talaga, ay,
Ako nang bahala dito. Ako nang bahala. Hanggat nung pagdating natin, ayun, kita kami, iyakan kami. Naging bahagi kayo ng aking vlog. Nay, nang mapanood ko ito, ano po ang naramdaman niyo? Umiiyak ko talaga kasi nabayan naman talaga marami kami pagkain hindi naubos. Sabi ko sa kanya, kung sige mabuhay ka na, natawag na kita. Sabi ko sa kanya, tagal na ba, di ba? Yun lang. Ano ang alaala at ano ang moral lesson na nakuha mo sa bawat basura? Ang dami kong natutunan ko yan. Na kumbaga kagaya ng sinabi ng nanay ko na kung sa amin sobra-sobra ang pagkain. Pero hindi ko akalain doon sa basura namumulot na ako na para may kakainin. Yung alaala, yung basurang yun. Hindi ko makakalimutan yung basurang doon kasi nang dahil sa basurang yun. Doon mo rin ako nag-discover at doon mo rin ako napapauwi. Lahat-lahat ng gusto kong mangyari nang noon hindi ako makagalaw dahil walang-wala. Sino mag-aakala ng isang mahusay na mananayaw, isang mga awit, isang entertainer sa Japan ay mapupunta sa basurahan? Ngayon, kaharap natin. Bibiyan, dumating ba sa punto ng buhay mo na magiging isang taong lansangan? Noon, hindi ko man lang naisip talaga ang mga ganyang bagay. Dahil alam ko sa mga panahon na yun na meron naman akong kahit paano, meron naman akong nagpunta. Pero yun nga, dumating sa puntong hindi lang kami siguro nag-iintindihan. Ayun na, nagkalit-silit-silit. Pero ganun pa man, nangyari man yun sa akin, tinanggap ko yun. Nanay, matanong lang kita. Kasi nung unang magkita kayo ni Dondon, ang unang sinabi mo, ang pangit-pangit mo na. Ano ba si Dondon o ano ba si Vivian bago umalis sa inyong tahanan? Talaga maganda talaga yan siya. Maski makalagal, tingnan mo mukha maganda, di ba? Kaya nga sabi ko, pangit-pangit mo na. Nung pagkita po ninyo, ay, ang pangit-pangit mo na Dondon. Oo. Bumalik pa sa alaala po ninyo yung mga panahon, napakaganda pa niya. Oo. Kasi marami salita ko, kantungan, tingnan mo mukha, oh. Hindi mo maganda, itim na, dumi-dumi. Na, okay na mo. Katawan niya, maganda ganyan na siya. Ano naman yung alaala mo sa Japan? Yung mga panahong ang ganda-ganda ng itsura mo, ano doon pa sa club, nagsasal. Siyempre, nabibis ko rin talaga kuya. Paano makayos? Bago ako lalabas sa internet, talaga nakaset talaga yung sarili. Kaya ngayon, in-audio ko na ibalik yung paano makayos. Ilang timer ka ba sa Japan? 9 timer ko. Kung natatandaan mo sa ang lugar sa Japan na nag-work, Kung first timer ako sa Osaka, Toyama, second timer Fukushima, third timer Ibaraki, and then the rest na doon na ako sa Osaka na talaga. Tuloy-tuloy na yun kasi palagi na akong request doon. nanay nung panahon nakasagsagan na kumikita si Dondon, may naging kakukulang ba sa inyo? Ano po yung tulong na naibigay, binibigay sa inyong pamilya? Kasi pag umuwi yan, hindi mo nabigyan ng pera. Nagano na pa, ano na yung bahay namin siya, kaya mo na gusto niya. So hindi talaga ako nagano ng pera sa kanya. Naghingi. Pero pinagawa yung bahay. Oo, sa kanya yung bahay. Tapos nag-away kami, tapos sabi niya, binta naman, huwag mo ganyan, buhay pa ako. Hindi niya maganda yung bahay mo. Pero may nabenta siya isa. One house. Pero nanay, nung gumagamit siya ng pinagbabawal na droga, ano po yung ginawa niyo bilang isang nanay? Ay, pinabayaan ko sa kanya, hindi mo nakalukot sa kanya ng ano niya. Hindi kayo nagalit? Hindi, pabayaan ko yan sa kung gusto niya. Kasi alam man niya, hindi yan maganda talaga. Maganda yung buhay na ganyan. Ay, hindi niyo siya pinagsabihan na, yung doon bawal yung ginagawa mo, hindi ko gusto yung ginagawa mo. Bilang isang nanay, hindi mo sa sinupit, hindi mo siya pinagsabihan. Gusto niya, gusto talaga. So, pabayaan ko lang siya. Doon sa narinig ko sa sinabi ni Nana na pinabayaan ka na niya. Yun ba ang isa sa mga dahilan kung bakit lalo kang Time na parang hindi ko kasi nararamdaman na ang isang magulang kasi, ang anak pag merong ginagawang mali, kumbaga sa Bisaya kaya pitulin, kumbaga dapat putulin. Ang nangyayari sa akin is, hindi ko nararamdaman na yung mga araw na yun. pagalitan Oo, ka? yun ang hinahanap ko na eh. So, ibig sabihin, hindi ka talaga pinagalitan ni nanay? Ano naman yung nagagalit siya? Yung tatay mo? One time ang papa ko talaga na, yung nag-away na kami, namula pa nga ako na palibasa kasi gumagamit ka. Tumbukin natin yung sinasabi ni Vivian na may pagkukulang din sa kanya ang kanyang mga magulang. Ito ba yung hindi kanila pinagsabihan? Isa na rin yun kasi naghahanap ako ng lamig ng mga magulang kasi yung time na yun, unti-unti na kasi nauubos na yung mga ano ko. Kumbaga, suporta ng bilang isang mga magulang sa anak ko. Wala na ako, basta kayo nandyan lang. Okay, kung ganyan lang naman, mag-uumpisa tayo sa uno, nang ako aalis dito, na gusto kong marinig na nasaan na kaya yung anak. Nanay, first time niyo po bang marinig yung sinabi niya, hinahanap niya yung galit niyo? Ano po ang masasabi?
Nagalit ako talaga kasi tigas mamuro ba sa nagagamit ang mga ganyan. Pero nanay, napagsabihan po ba din siya? Pinangaralan niyo ba? Pinagalitan niyo ba? Ay siyempre, ayaw man niya. Basta pagdating ng araw, makita natin. Vivian, marami kang gamit, marami kang alakas na ibenta, pati na ang bahay o paupahan. Ano ang moral lesson sa ginawa mong pagbibenta? Nagsisisi ako ng lubos, pero kung ang isipin ko dati sa material things, ang importante, umuwi ako dito na meron akong nadatnan na pamilya. Aanin mo yung mga material dito sa mundo kung ang mga magulang mo ay wala na sa tabi mo. Yun ang kinakatakutan ko, lalo-lalo na nung nalaman ko si Papa namatay na. Paano kaya kung susunod ang aking ina? Na isa siya sa dating kinamuhian, pero ngayon, isa na siya sa namimiss. Kung totoong may kaluluwa, may gusto ka bang sabihin sa nanay? Nasaan ka man ngayon? Alam kong naririnig mo kami. Nakikita mo kami. Alam kong nakangiti ka dahil nandito na ako. Gusto ko mangyari noon na mabuo, pero ikaw man ang umalis. Tanggap ko pa rin. Ang importante. Nandito na ako na isa akong nagabayan ko na yung asawa mo na rin. Kung ako man nagkamali sa inyo, pag-aaral. Nangingi ng tawad sa yumaong asawa at sa inyong ano po ang sasabihin? So, salamat kayo. Buhay ka dito sa Davao kasi ganda na talaga ako. Gusto ko buong pamilya ko. Kung mamatay ko lang dito sa kapit ko. Laban lang. Tama na ang iyakan, tama na ang drama, pugtong-pugto ng aking mata. Punta naman tayo sa isang masaya. Nako, nanay, siyempre nakasama niyo nung unang gabi si Dondon. Ano yung feeling po ninyo? Sa iyo siya pinahinga? Anong ginawa po ninyo? Sabi ko, kami tayo matulog. Ayaw mo niya. Gusto niya rin sa karton. Ikaw, anong gusto mo May CD pa, may electric pa, no? Bakit ganyan? Parang kawawa ka, parang dito bahay. Sanay na daw siya. Nasanay sa lansangan. Nung makauwi sa sariling bahay, feeling niya nasa lansangan pa rin siya. Kumuha ng karton. Doon natulog. Dondon, kwento mo nga sa atin. First night mo sa bahay ninyo. Natawa nga din ako kasi sabi lang mama ko, pati yung kapatid ko niya, kuya, doon ka na naman tulog sa dati mo ka. Tinignan ko, ayaw. Sabi niya, saan ka matulog? Sabi ko, nasaan ako sa kwarto ni mama. Sabi nito, sige, tabi na lang tayo. Nung nakita ko may banig, alam ko na, sa sala na lang ako. Nilatag ko, tapos sabi ko, ayun, akin na yung karton naman ako. Sabi, bakit nagpigimitin mo yung karton? Sabi ko, gusto ko, namimiss ko yung karton. Ilatag ko, hanggat kagabi doon, ako natulog. Tsaka na ako matulog dyan, pag malinis ko na talaga tong bahay natin na ma-end. Kwento ni Dondon, nung nasa ilalim pa siya ng tulay, ang kayakap niya tubig, dami niyang alikabok sa tawan, pati sa mata. Doon ba kami? Doon kasi sa Rojas Bolivar, doon ako natutulog. Aside sa malakas ang hangin, ang sarap matulog. Pero hindi ko akalain pagising ko, akala ko pulbo. Yun pala mga buhangin na pala sa mukha ko at sa katawan ko. Tapos maghahanap na naman ako ng kung saan ang bukal na tubig dahil doon na naman ako maliligo. Pero sa totoo lang, masarap naman matulog. Kaso lang, ang hindi ko lang matanggap talaga yung mga dumadampi sa mga katawan nila ng mga buhangin. Paminsan-minsan, yung mga plastic pang. Totoo. Kaya nga, natulog ako sa bahay namin dito. Pagising ko, wala ng buhangin. Karton na lang talaga. Ang paalala sa akin. Na-miss mo pa rin. Sabi ko nga, kung yung tagalin yung karton ha, diyan pa rin ako yung mahigaan naman, bakit hayaan nyo na ako? Darating ang araw, mawawala na rin yung karton. Nasanay po siya sa lansangan. Ang sarap pa rin gumulong-gulong sa malaking karton eh. Pero mas lalong masarap ngayon dahil wala nang Makati, dahil wala nang buhangin. Noong mga panahon na yun, kulang sa ligo. Ngayon, kumpleto ka na. Kumusta na ang pagiging kumpleto? Okay naman, dahil kanina, bago ako umalis, tanong ako ng tanong sa mama ko, ha? Okay na ba to? Kailangan may dating kasi wala na ako doon eh. Tsaka namimiss ko rin talaga, kailangan ko naman ilabas ng sarili ko sa mga kapitbahay. Kaya nga, paglabas ko, sabi tuloy ng kapitbahay, sabi ako, kaya may pupunta lang ka dyan. Parang wala lang namang nangyari. Nay, sa unang pagkikita, sa unang pagsasalo niyo ng pagkain, ano ang inuto ng ulam para kayo? Kasi meron kami paksin na yung sa Tagalog, pirik. Lugong. Ganun din para gano'n. Kasi kahapon, naubos ko talaga pati bahaw. Inumog nila ito, paksin ka. Awag na ika. Sabi ko, huwag yung itapon. Ako ang uubos, naubos ko talaga. Yung alam mo yung nasanay ako sa mga biyaya doon sa Manila. Binibigyan kami ng mga puro karne-karne, mga itlog, mga gano'n.
nagsawa na ako. Ngayon ang binabakbakan ko na naman yung isda talaga. At hindi naman totoo na ang lasa ng isda ang binakbakan. Kung hindi, yung excited siya na muling natikman ang luto ng kanyang nanay. Of course naman. Unang-una talaga, noon, simulan sa pool, ang mama ko talaga ang tagaluto sa amin. Kasi noon nagtitinda siya ng isda talaga. Kaya dyan ako nabubuhay. At na-miss mo talaga yung luto ni nanay. Oo naman. Bumili ako ng luto ng baboy. Oo. Kotsero. O yun na. O sige na, kumain ka na. Kain Sige na, na, kumain ka. kumain. Tapos maligo, palitan yung damit ko lahat, pati panty mo. O maligo ka, magpalit ka ng damit, kumain ka. Hindi ka lang balik ng tulog. Sige, tulog ka lang. Uy, ang sarap ng mga feeling Reyna ka na pala ngayon. Oo, para balik rider. Puro pagkain pa na Puro bibili. pagkain na niya kasi nga payat na daw ako. At nagutom ka sa loob ng 12 taon. Luto, namimiss ko talaga yung pagkain dito sa amin. Noong gabi pa lang, nag-umpisa na ako hindi kain. Lamon sa lamon talaga. Nakatatlong beses ako sa mesang lumapa. Ang daming kwento ng mag-ina. Mula sa pamumulot ng basura, mula sa pagpapamake up kay Rodel Bautista, mula sa pagbibigay ng damit nitong si Sarah Javier, at hanggang kami po ay puntahan at sunduin nitong ating kaibigan na si Jan Sison. Siyempre makasama rin natin yung ating kaibigan na nagkakamera ngayon, si Jan Sison. Ang daming pinagdaanan po natin. At ngayon pong araw na ito, pabalik na po kami ng Maynila. Bago natin wakasan ang ating kwentuhan, ano ang pangako ko sa iyo? Ma, huwag ka na mag-alala. Nandito na ako at lahat ng mga promise ko sa iyo at lahat ng mga hindi mo gustong gawin ko, susunod na ako sa iyo. Promise. Nanay, ikaw, ano pangako niyo na maging Kaya sabi doktor? ko sa kanya, dito ka na ngayon sa mga ayaw ko na magbarkada ka sa mga bakla. Gusto ko sabay ka na lang, gusto ko kumain, gusto ko ito kain. Marami tayong pagkain, di ba? Ang bawat kwento, may lungkot man, naroon ang kasiyahan. Ang bawat kwento, ngingiti ka o ang nasa dulo ay kasiyahan. Sa pagkakataong ito, sobra rin po ang nararamdaman kong kaligayahan. Dahil kahit tulo, kahit katiti, alam ko po nakapagmasaya ako ng tao na ngayon ay kaharap ko. May gusto ka ba bang sabihin? Sobra na talagang ginagawa mo sa aking tulong kuya. Maraming salamat din talaga sa iyo ng una sa iyo at lahat din sa mga taong, mga kaibigan mo, isa din sa tumutulong sa akin nung nandoon ako, si Sarah Javier, si Kuya Bautista. Maraming salamat sa inyo. Ako ay nagpapasalamat din sa inyo sa tulong niyo sa akin, lalo na sa Kuya Merly. Sobra-sobra, kahit piso wala akong ginastos. Lahat sa iyo, lahat sa iyo. Kaya maraming salamat. Maraming salamat. Pasalamat din ako sa inyo. Maraming salamat kasi una kami ngayon. Buti sana magkabigbahay tayo doon. Maraming kitabigyan ng pagkain. Ay, saya-saya po ng aming ending. Nakakaduha po talaga. Masaya, malungkot, nakakaiyak, at lahat ng emisyon ay nandito na naman sa aking vlog. Ay nako, ang sarap po talaga ng pakiramdam ko kahit ako po ay pauwi na ng Maynila. Inantay ko talaga itong pagkakataon na to. Isa lang po ang masasabi ko. Doon po talaga mutiyan sa kapwa. Hindi po ako mayaman. Pero hindi yaman, hindi pera ang basihan sa pagtulong sa kapwa o hindi ang pagsasalita ng gusto. Ako po si Morley Alinio, nagsasabi kapag nabuhay ka sa mundo. Mabubuhay ka! Saan pa rin ng mundo? You know! Thank you! Thank you! Maraming salamat, Nanay, Kuya. thank you. Maraming salamat sa inyo. Kung kaya mong mabuhay sa mundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.